Hello po mga katambay, si Kamanong po dito sa Tambayang Makabayan. Ngayon po meron tayong isang topic na pag-uusapan po. Umpisahan na po natin agad, saka po tayo magkomento mga katambay. Ito po, pakinggan po natin sa isang balita. Ito rin yung sinasabi rin na tungkol sa secession. So, yung paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, mukhang sinabi na rin ito dati ni dating Presidente Duterte panahon ni Gloria. So, may panahon na mukhang tatanggalin yata si Gloria in 2006. So, tuwing magkakaroon ng ganito na na, na, na magkakaroon ng kumbaga yung interest ay at stake, ay nagsasalita ng ganito, no, si President Duterte. So nasa kanyang noon yung pagkakataon. Wag niyang gamitin itong mga usapin ng paghihiwalay ng Mindanao kasi nagdulot ito ng gulo. In fact, sinasabi nga ng iba, parang inciting to rebellion ang sinasabi ni President Duterte dahil sinasabi niya yung paghiwalay, ito ay labag sa konstitusyon. Na siguro kung panahon niya may nagsalita ng ganyan, ay baka pinahuli niya na. No? So dapat sa mga sinasabing ganito ni dating Presidente Duterte, ay magtutuloy pa ito, no? Nakikita natin from the rally, nag-press con pa yan at nagsasalita pa talaga siya. Well, kalayaan niya yon. Pero dapat ang hamon ko sa kasalukuyang gobyerno ay dapat ay may gawin. Yung mga legitimate na mga issues ng mga mamamayan ay dapat din pag-ukulan din ng pansin ng Marcos administration. Ayan po, nakita niyo naman po. Buhay na buhay. Buhay na buhay ang Makabayan Black sa panahon po ng ating Pangulong Marcos. At nag-a-advise pa, di po ba? Alam naman natin na ito, si Franz Castro, di umano, panatiko ng mga makakaliwang grupo. Di po ba? Dahil ito, pinangalanan mismo ng yumaong Joma season, di po ba? Nakasama ang kanyang party list na sumusuporta sa mga grupo na yan, di po ba mga katambay? Yung teacher party list na yan, di po ba? Mga Gabriela at mga iba pa. Sa nakikita ni Kamano, talagang yayaw-yaw ito si Franz Castro. Dahil maapektuhan agad sila. Dahil karamihan ng mga panatiko nila at ng mga makakaliwang grupo, nasa Mindanao. Di po ba? Abay, pag hiniwalay mo yon at natupad yung plano ni Pangulong Duterte na maging isang bansa ang Mindanao, abay, mawawala ng grupo ito. Mauubos. Mauubos mga katambay. Kaya yayaw-yaw na yayaw-yaw ito si Franz Castro. Babakbakan ng babakbakan nito talaga si Pangulong Duterte. Talagang kung ano-ano ang mga sasabing batas kuno. Hindi naman siya abogado. Sinampahan nga niya ng kaso yung Pangulong Duterte. Dahil siya raw pinagbantaan ng buhay niya. Di po ba? Nung nakaraan. Sikat na sikat nga siya. Di po ba? Na talagang laman ng media. Yung media nga, inakusuhan na si Pangulong Duterte na mali yung ginawa Aba, mahirap mo akusuhan ng taong matalino, lalo't abogado. Ang bawat lalabas sa bibig ni Pangulong Duterte, aba, may kaakibat na depensa yon mga katambay. Alam niya ang batas, alam niya ang bibitawan niyang salita. Ang lalabas doon, yung alam niya hindi siya mapapahamak, lalo kung sa part ng kasuhan. Dahil alam niya, napakarami niyang kalaban sa panahon ngayon ng bagong administrasyon. Mismong yung nakaupo ngayon, di umano, parang kasama pang pinababagsak silang lahat, pati ang kanyang anak at ang kanyang anak na congressman, ang kanyang anak na vice presidente, di ba? Araw-araw nakikita natin mga katambay, laman sila ng balita. Di ba? Parang ang problema ng bansa natin ngayon, Duterte. Hindi na nakikita ng ating pamahalaan ang problema talaga natin ng bansa, lalo ang inflation at ang pagmamahal ng mga bilihin. Puro Duterte na lang. Saka yung isa pa, dalawa yan Dalawa yung problema ng bansa natin ngayon. Mga Duterte, saka yung PI na
na pinag-uusapan ngayon na talagang kailangan solusyonan ng mga kongreso at senador. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte diyan, di ba ba? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Extension of power. Kaya nila pinupush yung PI na yan. Di po ba? Kaya sa anino tayo maniniwala? Eh di sa dating Pangulong Duterte. Dahil alam niya yan eh. Dahil naging Pangulo siya. Siya, ano ipinupush niya? Yung mga panahon na gusto sana niya i-push at kaya lang napakaraming problema, inabutan pa ng pandemic. Di po ba? Ang gusto ni Pangulong Duterte dati, di po ba, yung federal maging federal ang ating bansa. Magkaroon ng buklod-buklod. Pero isang bansa pa rin siya. Eh hindi nga natuloy eh. Dahil ang inuuna ng Pangulo, problema. Ngayon, ano ang inuuna ng pamahalaan natin ngayon? Politika. Di po ba? Bakbakan ng mga Pangulo. Bakbakan ng Pangulong Duterte. Papasukin ng ICC. Di po ba? Tapos ang UN, pumasok na rin. Ang Special Rapporteur, di ba? Pumasok na rin. Binabakbakan na rin yung grupo nito ni Di Umano, ni Franz Castro. Binabakbakan na rin na tanggalin ng UN na walang kalam-alam sa ating bansa na sila mayayaman. Walang NPA sa bansa nila, di ba? Kaya pag mapagtutugma-tugma natin kababayan, yung pagkakaisa ngayon ng grupo, di ba? Mga kaliwa, itong kila France, Di Umano, yung nasa labas ng bansa, di ba? Mga banyaga, nagjo-join forces eh, di ba? Eh sino ba ang pinoprotektahan nito, Di Umano, ni France, di ba? Wala akong, kayo po, tatanungin ko kayo, anong nagagawa nito ni Franz Castro for how many years na naging congressman? Di po ba? Lalo sinasabi niya para siya sa teacher. Ano nagagawa niya sa mga teacher? Di po ba? For how many years congressman siya? May mga batas po ba siyang nagawa para sa mga teacher na ibangon niya mga teacher? Sino po nakaisip nitong nakaraang mga balita para bigyan ng sympathy at malasakit ang teacher? Siya ba? Di ba si BP Sara? Pinupus ngayon ni BP Sara na itaas ang sweldo ng mga teacher at bayaran pa mga overtime. Samantalang siya ang representative ng teacher ito. Ito si Franz Castro. Representative ng teacher ito, di po ba mga kabayan? Naisip niya ba yon? For how many long years na congressman? Ano iniisip niya? Kapakanan, puro kapakanan ng mga kaliwa. Kapakanan ng mga aktivista. Kapakanan ng mga NPA. Nasaan na yung mga wala. Ginagamit niya lang yung kongreso Di Umano sa kanya. Di po ba? Nakikita ni Kamanong mga katambay. Sa pananaw ni Kamanong, anong klaseng politiko ito o kumpara mo sa mga Duterte? Si Franz Castro. Di po ba? Ano legacy nito? Maliban na Di Umano na mamatay ang ating mga kabataan. Di po ba? Kasama sila Di Umano. Yung mga kabataan, yung party list ng mga kabataan. Di po ba? Ano mga legacy nila na naitanim sa ating mga puso? Mga magulang na nagiiyakan. Di po ba? Hikahos. Masamang-masama ang loob sa kanila. Dahil mga anak nila nasa bundok. Pinag-aaral. May kinabukasan silang inaasahan sa mga anak nila. Di po ba? Talagang dugot pawis para makapag-aral sa mga magaganda eskwelahan, lalo sa mga paaralan ng gobyerno, sa mga state university. Doon nila kinukuha yung mga anak natin, dinadala sa bundok. Kasama sila doon, manghingkayat. Sila Franz Castro, Di Umano. Saka si Manuel, yung isa pa. Di po ba? Ganyan sila ang legacy nila, mga kabayan. Paniniwalaan natin itong mga ito. Ikumpara mo sa mga Duterte, para lang pabagsakin. Abe, pagka ganito ang mga politiko sa ating bansa, talagang hiwalay na natin ang Mindanao. Kahit ang ibang bansa, ang ibang probinsya, hiwalay na natin sa mga taong ito. Di po ba? Kaya na pinapatulan sila ng media. Di po ba? Yun lang po. Kasi ang mga media, wala na rin paninindigan. Di umano. Sa tingin ni Kamano, ang mga media natin, hindi na makabayan. Mga makamayaman. Tingin ni Kamano lang po yun.
Kaya mag-isip-isip po tayo mga kabayan. Kampi-kampi na po sila ngayon lahat eh. Kampi-kampi. Opo. Ang iniisip lang po ni Kamanong, sana, akala natin, yung pagiging presidente ni Pangulong Duterte na 6 na taon na talagang napakarami niyang kalaban na dinanas, binakbakan siya ng lahat. Akala natin mauupo si Pangulong Marcos, matitigil na yan, puprotektahan sana ni Pangulong Marcos ang alam natin dahil may unit team, nagkaroon ng unit team kay BP Sara. Akala natin magiging mapayapa na yung pagbaba sa pwesto ni dating Pangulong Duterte. At siya'y makapagpapahinga na bilang siya'y may edad na sa politics. Hindi pala. Ang gusto pala nila ngayon ikulong pa. Pabagsakin, ikulong. Hindi pa sa Pilipinas ang plano nilang ikulong yan. Sa ibang bansa pa na hindi na natin makikita mga kababayan. At kasama na rin ang ating BP Sara sa plano nila. Ganun po sila. Tapos sasabihin mo, ang bansa natin demokratikong bansa, malaya, nakapagsasalita. Sa pananaw nito ni Franz Castro, parang mismong Pangulong Duterte hindi na pwede magsalita eh. At ang sabi niya, hinihiling niya sa Pangulong Marcos, bigyan na aksyon si Pangulong Duterte. Kung hanggat maaari, pwede pa idemanda. Di po ba? Demokratiko. At hindi na presidente ang Pangulong Duterte, malaya na siya magsalita sa nakikita niya sa ating bansa. Di po ba? Wala na siya sa politika. Kaya, wag naman po sana na dumating ang panahon at tayo lahat nakikita natin okay lang. Kasi po, kontrolado po nila ngayon ng lalo ang Luzon. Nakita niyo naman po ang Luzon, nandiyan po lahat ng mga oligarko. Di po ba? Lahat ng malalaking media, lahat nasa Luzon. Di po ba? Wala naman mga malalaking media sa Mindanao. Di po ba? Sa Cebu. Di po ba? Lahat nasa Luzon. Kaya una-una nilang hindi papayagan talaga yung mga kabayan na mabuklod. Ang Mindanao, malabo yun. Ilang porsyento ang napupunta na income ng Mindanao sa Luzon? More than 90%? Nakukuha lang ng Mindanao 10%? Something like that. Di po ba? Bakit mo papayagan mabuklod yan? At si Franz Castro, alam mo naman natin, manggigigil yan na hindi mahiwalay yung Mindanao. Delikado yung mga panatiko niya ron. Mauubos yun, magkakamatay yun. Nahandun lahat ng mga malaking rebellion. Terorista. Di ba? Nasa Mindanao. Kaya araw-arawin mo, Franz. Araw-arawin mo si Pangulong Duterte. Oo, ang mga tao gising na. Malapit na halalan Di mo ba? Ayos yan, sumisikat ka. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong dito sa isang bayani naman na si Franz Castro. Muli po, nag-iiwan po si Kamanong ng mahalin natin ang ating bansa, ipaglaban natin. Siyempre, tiis-tiis muna, may pag-asa pa tayo. Paalam. Bye-bye.